Mga pinakadelikadong lugar sa mundo. Kung ikaw ay magbabakasyon at magta-travel, napakaraming magagandang destinasyon sa ating mundo na sulit puntahan, tulad ng mga wonders of the world. Gayunpaman, may mga lugar na dapat mong iwasan, lalo na kung hindi ka handa. Hindi dahil sa hindi maganda ang mga lugar na ito, kundi dahil napakadelikado ng mga ito. Mula sa mga likas na kalamidad hanggang sa mga isla na delikado pasukin. Tara, pag-usapan natin ang mga lugar na ito at bakit nga ba nasabing napakadelikado ng mga ito. Death Valley, USA. Ang Death Valley ay matatagpuan sa Eastern California, sa loob ng Mojave Desert. Kung sawa ka na sa lamig, perfect ang lugar na ito para sa iyo. Ang Death Valley ang isa sa pinakamainit na lugar sa mundo. Hawak nito ang record ng highest temperature ever recorded on Earth. Ito ay 56.7 degrees Celsius o 134 degrees Fahrenheit noong July 10, 1913. So, gaano ba kainit yun? Ang mga cells natin sa katawan ay makakaranas na ng irreversible damage sa 50 degrees Celsius temperature. Naisip mo ba kung ano ang kayang gawin sa katawan natin ng 56.7 degrees Celsius? Para may ideya ka, ang Pilipinas na isang tropical country ay nakapagtala lamang ng 42.2 degrees Celsius sa Tuguegarao bilang pinakamainit nitong temperatura. Pero, sapat na yun para mag-induce ng dehydration o heat stroke. Ang klima sa Death Valley ay classified bilang arid. Ibig sabihin, walang source ng tubig o tag-ulan sa lugar na ito. Sa mga buwan ng tag-init, ang temperatura sa araw ay madalas lumalagpas sa 50 degrees Celsius o 122 degrees Fahrenheit. Kahit sa gabi, ang temperatura ay maaaring manatiling higit sa 30 degrees Celsius o 86 degrees Fahrenheit. Ang matinding init ay dahil sa kombinasyon ng mababang elevation ng valley, clear skies at konting halaman. Kaya huwag kang pupunta dito nang hindi ka handa. Madalas sa mga turista sa lugar na ito ay nakakaranas ng heat exhaustion o heat stroke dahil mabilis makadehydrate ang klima dito. At dahil liblib ang lugar at malayo, huwag kang umasa ng agarang tulong kapag may masamang nangyari sa iyo. Danakil Desert, Ethiopia. Pero kung adventurous ka talaga, ang next sa listahan natin ay talagang susubok sa tapang mo. Ang Danakil Desert na may bansag na gateway to hell na matatagpuan sa northeast ng Ethiopia. Kilala sa kanyang sobrang init, mababang elevation at tuyong klima. Ang temperatura ay maaaring umabot sa higit sa 50 degrees Celsius o 122 degrees Fahrenheit. Kaklase niya ang Death Valley sa pagiging pinakamainit na lugar sa mundo. Bihira ring umulan dito. Meron lang itong average na 7.9 inches na ulan taon-taon. Ang Danakil Desert ay tahanan ng ilang aktibong bulkan, kabilang ang Erta Ale, na kilala sa continuous lava lake nito. Ang bubbling lava at aktibidad ng bulkan ay lumilikha ng kakaibang tanawin na parang nasa ibang planeta ka. Ang lugar ay puno ng geothermal activity na nagre-resulta sa pagpapalabas ng mga nakalalasong gas tulad ng sulfur dioxide. Ang disyerto ay may malawak na salt flats, partikular sa Dalal area, na mayroon ding makukulay na hot springs at acid pools. Maraming mga adventurous na turista at mga scientist ang madalas na bumisita sa Danakil Desert. Ang mga bisita ay pumupunta upang masaksihan ang mga kakaibang tanawin, kabilang ang Erta Ale Volcano, ang Dalal Hydrothermal Fields at ang Salt Flats. Gayunpaman, dahil sa mga mapanganib na kondisyon, mahalaga ang guided tours para ligtas ang bakasyon mo dito. Oymyakon, Russia. Kung si Hades ay makikita sa Danakil Desert, si Ymir, the Frost Giant, ay makikita naman sa Oymyakon, Russia, ang pinakamalamig na lugar sa mundo. Ito ay matatagpuan sa pinakaliblib na bahagi ng Serbia, northeastern ng Russia. Ang Oymyakon Village ay nasa valley ng Indigirka River na napapalibutan ng kabundukan. Ang posisyon nito sa loob ng valley ang dahilan ng matinding lamig nito. Ang malamig na hangin ay naiipon sa valley tuwing taglamig. Ang klima ng Oymyakon ay subarctic na may mahaba at sobrang lamig na taglamig at maikli at bahagyang mainit na tag-init. Ang average na temperatura tuwing taglamig ay nasa -50 degrees Celsius o -58 degrees Fahrenheit at ang rehiyon ay nakakaranas
ng mahabang panahon ng gabi na may ilang oras lamang ng liwanag tuwing araw sa kasagsagan ng taglamig. Ang Oymyakon ay nagtala ng pinakamababang temperatura na negative 67.7 degrees Celsius o negative 89.9 degrees Fahrenheit noong Pebrero 1933, ang pinakamababang temperatura na naitala sa labas ng Antarctica. Ang mga sasakyan ay dapat na patuloy na tumatakbo o ay tinatago sa mga insulated na garage upang maiwasan ang pagyeyelo ng makina. Ang mga water pipes ay madalas ding pinaiinitan o insulated upang maiwasan ang pagyeyelo, at ang pagkain ay karaniwang iniimbak sa labas dahil sa natural na lamig ng panahon. Dahil sa matinding lamig at permafrost, halos imposible magpatubo ng pananim sa lugar na ito, kaya ang pagkain ay nakasalalay sa karne, isda at mga dairy products. Kinakailangan ng espesyal na damit at pag-iingat upang maprotektahan laban sa lamig, dahil kung hindi, frostbite at hypothermia ang aabutin mo. Ang mga bahay at pampublikong gusali ay tinatayo na may espesyal na insulation at heating systems upang kayanin ang lamig. Lake Natron, Tanzania. Makikita sa northern Tanzania, malapit sa hangganan ng Kenya. Ito ay isa sa mga pinaka-inhospitable na kapaligiran sa mundo. Ang Lake Natron ay napapalibutan ng mga bulkan, kabilang ang aktibong Ol Doinyo Lengay. Ang lawa ay humigit kumulang 1,040 square kilometers at may lalim na hindi lalampas sa 3 metro. Ang mataas na temperatura sa rehiyon ay maaaring magdulot ng pag-init ng tubig ng lawa hanggang sa 60 degrees Celsius o 140 degrees Fahrenheit. At kung mahilig kang mag-swimming, huwag na huwag mag-dive agad sa Lake Natron. Ang tubig nito ay may oversupply ng alkaline, sodium carbonate at iba pang mga mineral, kaya ang pH level nito ay umaabot hanggang level 12. Kaya pwedeng matunaw ang balat at mga mata mo kapag napunta sa iyo ang tubig na ito. Pero bakit pa rin ito pinupuntahan ng mga turista? Dahil sa kakayahan nitong mag-unalive at mag-calcify ng mga hayop na pumunta sa tubig nito. Nakakatakot at kakaiba tingnan ang mga estatwa ng mga hayop na naging biktima ng ilog na ito. Hindi sila naaagnas. Sa halip, nagmimistula silang estatwa dahil sa calcification. Ang tubig ng lawa ay nagiging pula o orange paminsan-minsan. Ito ay sanhi ng presensya ng mga salt-loving microorganisms tulad ng cyanobacteria na nagpo-produce ng pulang pigment. Sa kabilang nito, makikita sa Lake Natron ang lesser flamingo na umaasa sa kapaligiran ng lawa upang mag-nest at kumain. Ang mga flamingo ay kumakain ng cyanobacteria at algae na nabubuhay sa tubig ng Lake Natron. And speaking of living organisms, pag-usapan natin ang Snake Island, Brazil. Ang Snake Island ay isang maliit na isla sa baybayin ng Brazil. At kung may phobia ka sa ahas, hindi para sa iyo itong lugar na ito. Tulad ng namesake nito, matindi ang population ng Golden Lancet Viper dito. At ang Golden Lancet ay isa sa pinaka-venomous na ahas sa mundo. Magkaklase sila ng Black Mamba. Kaya minabuti ng Brazilian government na ipagbawal sa publiko ang pagpasok sa isla para everybody happy. At tama lang naman ang pagbabawal na iyan. Tinatayang nasa 2,000 to 4,000 Golden Lancet Vipers ang makikita sa maliit na isla na ito. Gaano ba katindi ang venom nito? Isang kagat pa lang ay makakaranas ka na ng rapid tissue necrosis, hemorrhage at kamatayan. Maliban na lang kung ikaw ay isang scientist o researcher na may special permit mula sa gobyerno, saka ka palang makakapasok dito. At kahit sila ay kailangang maging maingat dahil ang pagiging isolated at komplikadong terrain ng isla ay mahirap para sa mga emergency services. Madidi National Park, Bolivia. Huwag papaloko sa pagiging national park ng Madidi National Park. Bagamat sa unang tingin, tila paraiso ito dahil sa malawak na biodiversity nito. Puno ito ng mga mapanganib na halaman at hayop. Ang Madidi National Park ay isang malawak na protektadong lugar sa hilagang kanlurang bahagi ng Bolivia, bahagi ng Amazon Basin. Ang parke ay tahanan ng mahigit 8,000 species ng halaman. Maraming halaman dito ay endemic at hindi matatagpuan sa ibang lugar. Gayunpaman, ang ilan sa mga halaman na ito ay nagtataglay ng mga kemikal
na maaaring magdulot ng matinding iritasyon sa balat o maging sanhi ng mga allergic reactions. Halimbawa, ang fire ant tree ay kilala sa kanyang mga dagta na nagdudulot ng matinding sakit at pamumula kapag ikaw ay nagkaroon ng contact. Ang ilan sa mga halaman ay maaaring magdulot ng mga allergic reaction tulad ng pangangati ng balat, pamamaga, at kahit na mga respiratory issues kapag nalanghap ang mga pollen o spores. Ang madidi ay kilala rin sa kanyang iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga mahigit 1,000 species ng ibon, 200 species ng mammals, 300 species ng isda, at mahigit 100 species ng reptiles at amphibians. Ang mga ahas tulad ng fer-de-lance at coral snakes ay nagtataglay ng malakas na kamandag na maaari magdulot ng seryosong pinsala o kamatayan kapag nakagat ka. Ang parke ay tahanan din ng mga jaguar, puma at giant otters na maaaring maging mapanganib sa mga tao, lalo na kapag inistorbo o naramdaman nilang sila ay nasa panganib. North Sentinel Island, India. Hindi mga sentinel sa X-Men ang makikita dito. Sa halip, ang North Sentinel Island ay bahagi ng Andaman and Nicobar Islands sa Bay of Bengal at tahanan ng reclusive Sentinelese tribe. Ang Sentinelese tribe ay isa sa mga huling tribo sa mundo na hindi pa naaabot ng modernong sibilisasyon. Sila ay namumuhay sa tradisyonal na pamamaraan, umaasa sa pangangaso, pangingisda at pag-aani ng mga ligaw na halaman. Ang isla ay off-limits sa mga outsiders at ang tribo ay kilala sa pagiging agresibo at bayolente sa mga gustong pumasok sa isla. Ang mga pagtatangkang makipag-ugnayan sa kanila ay kadalasang sinasalubong ng mga pana at sibat. Maraming insidente na ang naitala kung saan ang mga bisita o mananaliksik ay nasaktan o napatay. Noong 2006, 2 mangingisda ang nasawi dahil sa mga Sentinelese matapos na mapadpad ang kanilang bangka malapit sa isla. Noong 2018, isang Amerikanong misyonaryo ang nasawi din habang sinusubukang ipalaganap ang Kristyanismo sa tribo. Ipinagbawal ng gobyerno ng India ang pagpasok sa isla at sa mga karatig na karagatan nito hanggang 5 nautical miles upang maprotektahan ang tribo mula sa anumang contact na maaaring magdulot ng sakit o pagkasira ng kanilang kultura. North Yungas Road, Bolivia. Mahusay ka ba mag-drive ng sasakyan? Hindi mo masasabing magaling ka hanggat hindi mo na-survive ang North Yungas Road sa Bolivia. Binansagan bilang Death Road dahil sa mga makikitid na daan, matarik na bangin at kawalan ng mga guardrails. Ang North Yungas Road ay humigit kumulang 60 to 70 kilometers ang haba. Nag-uugnay sa mga lungsod ng La Paz at Coroico. Ang kalsada ay dumadaan sa mga kabundukan ng Andes na may elevation na umaabot sa 4,650 meters sa La Cumbre Pass, pababa sa mga tropical rainforest ng Yungas region. Ang kalsada ay madalas na mas maikli pa sa 3.2 meters ang lapad, na sapat lamang para sa isang sasakyan, kaya delikado ang sitwasyon kapag may kasalubong na sasakyan. Ang mga bangin sa gilid ng kalsada ay maaaring umabot sa taas ng 600 meters at walang guardrails upang magbigay gabay at proteksyon. Kaya anumang pagkakamali sa pagmamaneho ay maaaring magresulta sa pagkahulog sa bangin. Ang lugar ay madalas na nagkakaroon ng maulap at maulan na panahon. Ibig sabihin, madalas ay zero visibility dito. Ang kalsada ay madulas dahil sa ulan at ang mga landslides ay karaniwan na lamang. Tinatayang nasa pagitan ng 200 to 300 na manlalakbay ang nasasawi taon-taon dahil sa pagdaan nila sa North Yungas Road. Gayunpaman, ang kalsadang ito ay nananatiling isang kahanga-hangang destinasyon para sa mga naghahanap ng thrill at adventure. Bagamat kamangha-mangha ang mga lugar na ito, napakadelikado nila at iwasan mo na lang kung nagbabalak kang mag-travel. May alam pa ba kayong lugar na sobrang delikado? I-comment sa ibaba. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.